Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Ang paksa natin ngayong umaga ay ito ay masalimuot. Okay? Ito ay naugnay sa nangyayari sa ating lipunan, no, sa ating kapaligiran. Okay, sakim ang tao at nalunod sa iba't ibang kasalanan dahil sa kapangmangan sa Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Kung maalala ninyo mga kapatid, ang iglesia na ito, ang grupong ito ay naitatag, no, hindi sa aking kapakanan. Naitatag ang grupong ito, ang iglesia na ito, ay para sa kapakanan ng mga membro at ng mga maaabot pa natin sa ating mga gawain na ito. Ang sabi niya rito, kay Apostol Pilipos, sinasabi niya, pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba. At hindi lamang ang sa inyong sarili. So, ibig sabihin, nung naitatag ito, hindi lang sa aking pang sarili, kundi sa bawat membro ng grupong naitatag na ito. At sa bawat mga maabot pa natin na mga tao. No? Ibig sabihin, itong iglesia na ito, itong grupo na ito, para maiwasan o walang rason na later on na tayo'y napangaralan ng salita ng Diyos, na tayo'y alam natin ng Diyos, hindi tayo mangmang sa Diyos, hindi tayo magiging sakim. At hindi rin tayo malulunod sa iba't ibang kasalanan. Yun ang layunin ng grupong ito. Yun ang layunin kung bakit naitatag ang iglesia na ito. Upang sa ganon, ang bawat membro ay magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa Diyos. Sapat na kaalaman tungkol sa salita at utos ng ating Panginoon Diyos, lalong-lalo na ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sana naunawaan ninyo kung bakit merong itong gawain na ito. No? Itong gawain na ito ay kapag naipos ito, ay maraming taong maabot nitong gawain na ito. Okay? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19, sabi niya, no, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. So yun yung mission natin. So yun yung gagawin natin. So, naway naintindihan natin itong gawain natin, no? Meron tayong misyon. Upang sa ganon, ang mga tao ay magkaroon ng sapat ng kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kabutihan, tungkol sa salita ng Diyos. No? Ngayon, sakim ang tao at nalunod sa iba't ibang kasalanan dahil sa kamangmangan sa Diyos. Alam nila na mayroong Diyos, pero hindi nila alam ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. Alam nila na mayroong tinatawag na Kristo, kasi sila ay nagse-celebrate ng Christmas tuwing December. Pero yung salita ni Kristo, yung inuutos ni Kristo,
Doon sa Mateo 28, verse 20, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga alagad, ituro ninyo sa lahat ng tao ang aking inuutos. Dahil yun ay mahalaga. No? Mahalaga yun para sa ganun ang tao ay hindi maging sakim. Ang tao ay hindi malulunod sa iba't ibang kasalanan. Okay? Pagpatuloy natin. Kaya sa sulat ni Propeta Isaiah, chapter 4, verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. You see that? So, yung bayang Israel, o yung pinili ng Diyos na bayang Israel ay nalipol sila ng ano? Ng iba't ibang kasalanan. Ng iba't ibang pagkasakim. Okay? Bakit? Dahil sa kamangmangan. Sa ano? Kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Ang banal na kasulatan ay karunungan ng Diyos. At ang sekreto ng karunungan, the key of the wisdom of God is Christ. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, sa John chapter 5 verse 39, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan. No? Dahil doon, maaari ninyong matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang banal na kasulatan niyan ay nagpapatuto tungkol sa akin. You see that? So, ulitin natin yun. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, yung itong banal na kasulatan. Itinakwil ko rin kayong bilang pari. You see that? Pati yung mga nangangaral. No? At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. No? You see that the consequences of that? Yung mga magulang natin, kung hindi napangaralan ng salita ng Diyos, wala silang maituturo sa kanilang mga anak. No? Ang sabi ng Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kaya tayo mga narito, meron tayong pamilya, meron tayong mga anak, tayo ay magiging daan nila upang malaman ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos tungkol sa kabutihan, upang sa ganon ang mga anak natin balang araw ay hindi rin sila mangmang pagdating ng araw. Okay? Amen? Amen. Pagpatuloy natin sa Mark chapter 12 verse 24. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. You see that? Yung mga pinuno ng mga Hudyo sa panahon ni Kristo nung siya ay nangangaral, ay tinawag niyang mali sila. Bakit? Kasi sila ay hindi nila naunawaan maigi ang banal na kasulatan, ang karunungan ng Diyos. No? Lalo na pa kaya kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. No? Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, abay talagang magiging ikaw ay mangmang. At sa pamamagitan nun ay pwede kang maging sakim at malulunod ka sa iba't ibang kasalanan. Okay? Ulitin natin. So, ang pinanggagalingan ng mga pagkasakim at pagkalunod sa iba't ibang kasalanan ay tayo ay mangmang sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ay ang salita niya. Okay? Yun ang pinanggagalingan ng iba't ibang kasalanan. Kung ikaw ay alam mo at hindi ka mangmang sa salita o karunungan ng Diyos, abay, kung gagawa ka ng kasalanan, abay, kasalanan ito. O hindi ko dapat gagawin. Kasi sabi ng Diyos, ito ay magiging kasalanan.
Dahil ikaw ay naturuan ng karunungan ng Diyos, ikaw ay naturuan ng salita ng Diyos, ng inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So maiwasan mo ngayon yung ikaw ay makagawa ng kasalanan. Dahil ikaw ay may alam na karunungan ng Diyos at ng salita ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Salmo 14:1. Wala namang Diyos, sabi ng mga tao. Ha? Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. So yung nagsasabi na walang Diyos, o yung taong nagsasabing walang Diyos, siya ay hangal. Silang lahat ay masasama. Kilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Dahil sila'y nireject nila ang Panginoon Diyos. No? They don't recognize God, the existence of God. Na ang Diyos ang lumikha ng tao. Yun ang sa katunayan ay dinideny nila yun. Na ang Diyos ang lumikha sa mga tao. Okay? So, yan ang ginagawa ng nagsasabing walang Diyos. Sila'y hangal. Walang gumagawa ng mabuti. Wala nga. No? Okay. Patuloy natin. Ngayon, dahil sa kamangmangan ng tao sa Diyos, no, naririnig nila na may Diyos. Ngunit hindi nila isinasapuso yun. Hindi nila pinag-aaralan o sinasaliksik ang karunungan ng Diyos. Kaya ang nangyayari, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit? Bakit ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan? No? Bakit? Anong ibig sabihin ng pag-ibig ng salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan? Sakim siya. Sakim doon sa pagkuha ng mga salapi, no? Ng mga pera, no? Naging sakim siya. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal sa salapi. Ulitin natin yun, ha? No? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga, dahil sa kamangmangan ng tao, no, siya ay naging sakim ngayon. Siya ay mapagmahal sa salapi. At dahil mahal natin ang salapi, yan ang pinanggagalingan ng iba't ibang kasalanan. Pagpatuloy natin. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong malalayo sa pananampalataya at nasasaglag sa maraming kapighatian. Okay? No. Sa pag-aangad na siya biglang magiging mayaman o tinatawag na bilyonaryo, abay nalalayo na siya sa pananampalataya. Ano yun? Yung hindi niya na iniisip, hindi na umiiral ang karunungan ng Diyos, ang salita ng Diyos sa kanya. Yun ang ibig sabihin na nalalayo sa pananampalataya. Ngayon, tungkol naman sa batas ng ating bansa, abay hindi na iniisip kung ano yung ng kaparusahan na nakasaad doon sa batas ng ating bansa. Ang sa kanya kasi, sakim siya, mapagmahal sa salapi. No? Gusto niyang, nag-aangat siya na yumaman siya ng bigla. No? Ngayon, nabaliwala sa kanya ngayon yung kautusan ng Diyos, yung kautusan ng ating bansa. No? Ibig sabihin, itong tao na ito, no, iniisip niya lang ang kanyang sarili. Ano ba yung umpisa kanina? Sa Philippians chapter 2 verse 4,
pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ngunit ang sakin, mapagmahal sa salapi, ngunit ang sakin mapagmahal sa salapi ay nagugat lahat ng nagkakasala siya ng iba't ibang kasalanan. No? Dahil gusto niyang yumaman eh. So nasadlak sa maraming kapighatian. Ang ibig sabihin, huwag mong hintayin ang Diyos ang hahatol sa iyo. No? Ano sabi na yun sa pinag-aralan natin sa Job chapter 38 verse 14. No? Doon sa isunulat ni Job. Sa mga hari. No? Ang mga hari kasi, niluklok ng Diyos yan, mga yan. Ako ang nagpaparusa sa kanila kung sila'y wala ng halaga. Makasalanan at wala ng halaga. So yun yung nasasadlak sa maraming kapigatian. Kung ang Diyos ang ahatol na doon sa tao na hindi na maganda ang kanyang pinagagawa, abay yun ang masaklap. Isang halimbawa, siya ay naparusahan ng isang sangay ng gobyerno. Yun ang tinatawag na nasadlak sa maraming kapighatian. Yan ang ibig sabihin niya. Sa Luke chapter 12 verse 15, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Ito, mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na inuutos niya sa mga tao, hindi na umiiral sa kaisipan at puso ng mga tao. Kaya nga, dahil doon sa kapangmangan nila, sa kabutihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, sa salita ng Diyos, no, sila'y naging sakim at nalunod sa iba't ibang kasalanan. Okay? So, sana naintindihan natin. Kaya, mga kapatid, itong iglesia na ito ay naitayo para sa kabutihan ng mga membro at ng mga maaabot pa natin, mga kapatid, upang sila'y bigyan ng wastong kaalaman tungkol sa karunungan ng Diyos, tungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos, o tungkol doon sa inuutos ni Kristo Jesus. Upang sa ganon ay wala tayong rason na gumawa wala tayong rason na magiging sakim, at wala tayong rason para malunod sa iba't ibang kasalanan. Yun ang purpose nitong grupo na ito. Okay? So, yung mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, no, na pangungurakot, na ginagamit ang pera ng mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan, no? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang dami, lahat ng ari-arian, meron ka, maraming pera, pag namatay na, wala na. Dadalhin mo ba sa sa ibang buhay yun? Wala na. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo rito. No? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Saan ang buhay ng tao? Sa buhay na walang hanggan. No? Pagkatapos mamatay ang tao, hindi niya dala-dala yung kanyang maraming kayamanan, kundi siya ay magiging alabok at babalik sa Diyos. Pagbalik niya sa Diyos, kung makakabalik pa siya doon,
No? Kasi ang buhay na walang hanggan, yun ang makakamtan ng sa atin ng mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, naway ito'y magiging aral sa atin. No? Yung mga naging sakim, yung mga nalunod sa iba't ibang kasalanan dahil sila'y sakim sa pagkamal ng pera na para sa ganun ay sila'y magiging mayaman. Pero yun ay hindi batayan ng ating buhay yun. Ang buhay na walang hanggan ay wala roon ang kayamanan. Ang kayamanan natin ay sa kalangitan. Okay? At hindi nabubulok yun. Okay? Yun ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen.